Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Ano gagawin sa POG? Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa mga watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong Pilipinas, mayong Western Visayas. Siyudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Di kaban nga bahin sang kalibutan naghatag kami sa katuran mayong good morning sa inyong tanan. Welcome sa sermang edisyon sa pagparagad sa programa Balita Issue kag iban pa. Ano kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday. Today is June 6, 2025. Saka regular holiday, Del Adha. Ego po ninyo, tugtog alas 9:55 sa bunga aga. Ito ang inyong alaga, JP Herba. Matayan kita live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subuman sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Atong pagparagad sa buong adlaw, sa aton sining nga pag-istoryahan ang resulta sa 2024 Functional Literacy Education and Mass Media Survey confirms digman sa hiwat kahapon ng Regional Data Dissemination Forum sa Philippine Statistics Authority. Haloon taman ang pila ka mapahanumdom sa Department of Trade and Industry para sa nagilapit nga pagbukas ng classes. Ginalauman na mababiyan ang pagdugok sa mga bumalaka na naituhang mga school items dari sa mga palaligyaan sa syudad, iban pa ng mga kabanwahanan sa Western Visayas. So at least kita magpatpat sa aton sining mga balita subong iya nga aga. Gakuha kita sa live report dan sa atong kaupdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Kahilapit naman mga biyan ang pagpungko sa mga bagong halal ng mga opisyal sa aton sining pungsod. Nakip na diri ang mga nagdalaog sa lokal nga eleksyon. Kabati kita sa information nga hulat na lang karon sa transition ang bagong Vice Mayor o si Vice Mayor-elect Lavla Baronda kaupod ang opisina ni Vice Mayor Jeffrey Ganson. Kuha nato ng balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Chief, nagpadala sang sulat si Vice Mayor-elect Lady Julie Grace Lavla Baronda sa opisina ni Vice Mayor Jeffrey Ganson sa tinalikdan nga May 23, 2025 nagapangabay ini sa transition meeting no sang outgoing Vice Mayor kag sang incoming Vice Mayor naton no after sang election ang ini nga pangabay ni Vice Mayor elect Lavla Baronda nagatuyo sang smooth transition sa liderato naman niya sa sangguni ang panlungsod kay bala naton nga si Vice Mayor Jeffrey Ganson magatakop ng termino sa June 30 kay magapungko sa July 1 ang bago naton nga set of officials kag isa na dira ang bago naton nagdaog nga BC Alcalde nga mo si Vice Mayor elect Lavla
Baronda. So pila ka mga gin-request ni Vice Mayor Baronda amo ang estado, paghibalo sang estado sang legislative building kung saan wala ma-silo dira kay nami ni Jeep mo ang aton nga sangguniang panglungsod may kaugalingon silang legislative building. So dito sa legislative building kung di kita magsala dito na sila ma-session ang opisina nila sa Ilohon na dito kag manami sini sa legislative building kay may additional parking areas na kag ang City Hall naton connected sa legislative building. Amo siyang sa DBP. Ari sa may kilid sang lunok, no? Okay. Magdara makita naton sa likod sang Iloilo Freedom Grandstand, no? So do pila ina ka floor. Ang annual investment plan sang Office of the Vice Mayor, ang mga existing administrative orders, organizational structure, staffing patterns ang sangguniang panglungsod, inventory sang personnel, financial records ang Office of the Vice Mayor, inventory sang properties and equipment, kag iban pa. So ang ining inisyatibo no daw pagpananaw sang bag-ong BCA alkalde sa kung paano mangin smooth ang transition. Kaya naibaluan naton after sang mainit nga politika, Japes, ang katuyuan naman lang diri is smooth transition kay at the end of the day ang serbisyo para sa pumuluyo amo ang goal sa aton mga elected officials regardless of your parties, no? Kag amo man nina ang gusto matabo sang kampo ni Mayor Raisa Treñas Chu ngati kahapon na interview man sa katapos ang media nga nag-reach out sila subong, no? Kag actually no kay Inday Raisa nga gusto gid niya makig-meeting personally sa Vice Mayor kag sa iban pa nga sa miyembro abisang minoriya iti after July 1 gusto sang bagong administration nga mangin smooth kag ang call for unity sa magtimbang iya nga kampo. So depende ni no wala pa kita makapangayo sang reply from the other side sa kay Vice Mayor Jeffrey Ganson pero kung tanawon naton do normal naman lang ina Jeep kay sa bahin sang city may transition team si Mayor Jerry Treñas nga gintukod man nga magabulos iya bata kag sa bahin sang Vice Mayor amo man ang gusto nga matabo ni Vice Mayor elect Lablab Baronda sa Office of the City Vice Mayor. Nangin may init ang eleksyon kag umalagi mo lang ang pinili ay kamusta so far dyan ang relasyon nila na pamangkot bala kung ayuhay si Vice Mayor elect Lablab Baronda kag si incumbent Vice Mayor Jeffrey Ganson. Naka-witness kita sang off-taking sa nagliligad nga semana sa Different Jubilee Hall kag na-interview naton si Vice Mayor Lablab Baronda. So ang part sang bag-o naton nga Vice Mayor nga suno sa iya nagalook forward siya tapos na ang politika kag it's about time na nga magserbisyo. Kag in general sa bayan sang kampo ni Mayor Jerry Treñas sa nagligad nga Martes makita mo sila sa press con niya. Nga suno sa kay Mayor Jerry Treñas nga they are extending sang hand of reconciliation sa nagliligad pa. Di pa mangkot siya sa paano Mayor in what way nga naga-reach out kamo. So paagi sa social media kay mga official administrative mga channels media page. Oo. So dira sila ga-announce for reconciliation. Kag suno kay Mayor Jerry Treñas gahulat sila sang reaksyon sang piyak nga partido kay wala pa man gid official statement coming from Baronda camp suno sa kay Mayor Jerry Treñas. So ang ilang nga kampo hindi man gid siling amo sila ka-aggressive nga mag-step in once nga wala pa man abisang signal no to come in sa piyak nga kampo. Pero hopeful ang alkalde naton nga ini ang maseto sa labing madali nga panahon kag maka-look forward sila sa mga programa kag mga pag-achieve na sa mga goals sang syudad sang Iloilo. Jeep amo man na si Mayor Raisa Treñas kay do kadami isang spirit sang magtimbang nga kampo sa subong. Siguro kumbaga pa daw nag-subside na gawa ang political emotions plus ang magtimbang nga kampo pati sa mga partido. Hindi kung tanawon mo earlier sang eleksyon daan wala man kontra mo wala, sa major posisyon. So may mga ano lang gid no mga agi lang gid sang politika. So kay Mayor Jerry Treñas gani ang politika nagaabot lang gid. Let's cross the bridge ling na ni Mayor Jerry Treñas kiti yung politika tapos na politika dito naman tayo lapit eleksyon ma-realign sang aton nga mga grupo. For the meantime focus for the meantime ang 3 years ihatag naton sa sa serbisyo sa pumuluyo. Amo nang hambal ni Mayor Gugma ang Jerry Treñas. branding sang kampo sa mga Baronda kabay no.
with this call for reconciliation. Mamatsaga naton nga gugmaman ang magpangibabaw nga mag-ayuhay sila for the sake of the Ilonggo community. For our observation, Jeep, after election daw na-limit na gidman ang ang batuhanay Oo. between both parties. Kay Mayor Jerry Treñas, kag sa piyak kampo ni Congresswoman Baronda, ni Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag Labla Baronda, naglinong na. Di ko tanaw mo, bisan mga black time ng ganit, no? Sa mga radyo nagaganha-gana ini. Kag kabay pa nga ini nga momentum carry sa masunod nga mga sinimana as we approach ang July 1 sa pagsugod sa ila siniya nga serbisyo at Jape. Malamang yung salamat dyan sa imong nga balita. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, Mabian. Latest updates sa hulag sa politika sa syudad sa Iloilo sa maabot nga Hulyo 1. Formal na nga pagapungko sila sinitag sa kakatungdanan ang mga bagong halal ng mga elected official sa Iloilo City Government. The person of Vice Mayor-elect Labla Baronda, Mayor-elect Raisa Treñas Chu, kag subong man sa mga konsihal sa syudad sang Iloilo. Kabay gid nga magapangibabaw ang gugma para sa padayon nga pag-uswag sang aton nga syudad. Dako pa sang potensyal, madamo-damo pang problema ang ginatubang sa aton sining nga syudad. Kung mag-binaisay pa kita sa gihapon sa politika, muni ang pagatutukan sa aton sining mga elected official, dedihado di ang mga pumuluy. Imagine kung 3 years sila nga mag-preparar for the next election. 3 years nga patut sa dahana, kung 3 years nga pabati-bati sa social media, ang mga matuod-tuod nga problema mapaiway na. Kung may mga cases pa kita sa monkeypox, hindi masulbar, hindi nga maglala nga problema. Kaya naman kita mga problema pa sa edukasyon, sandig sa research, sa pagtuon sa Philippine Statistics Authority, sa survey nga giniwat sa Philippine Statistics Authority. Manubo-nubo ang functional literacy ng syudad sa Iloilo para sa mga probinsya sa Western Visayas. Okay, we are boasting ourselves, our city. Kabahin kita mga biyan sa kinakabig nga education center diri sa Western Visayas. Yet, ang aton sining actual functional literacy rate madubo kumpara sa ibang nga probinsya, particularly sa probinsya sa Aklan kag Antique. Basic literacy and functional literacy ang tag sa mga probinsya kag syudad diri sa Western Visayas aton patpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanuton. Game, 1, 2, and... Pahatuon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. For 53 years, the people suffered From heartless communist terrorists. who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses
an ISL violation. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Ang sumisi ay pangmanghang, ang sumipol ay pangbunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Iniulat ng DENR na mahigit sa kalahati ng kabuuang dami ng coral reef o bahura ang nasira na sa Pilipinas. Kadalasang dahilan ng pagkapinsala ng mga coral reef ay ang paggamit ng dinamita at lason sa pangingisda. Bunga nito, patuloy na muunti ang huli at kinikita ng mga mangingisda. Magtamag na tayo sa dagat. Ni pang-ulam natin, halos wala tayong mahuli. Sana po, alagaan natin ang mga coral reef para marami pang mahuling isda. Sana po, sa mga gumagawa ng batas at mga nagpapatupad ng batas, huwag ninyong hayaang masira ang mga coral reef. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita. Tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa labibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Lola, ano po nangyari nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa araw-araw? Nang malaman ni Tibo na nangingitlog ng ginto ang kanyang gansa, tinangka niya na kunin na kaagad ang lahat ng ginto na iiitlog pa ng gansa. Eh di namatay po ang gansa, Lola? Tama. Eh di wala na pong gansa na magbibigay sa kanya ng gintong itlog araw-araw. Yan ang aral natin na nakuha sa gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Ang ating kalikasan ay tulad ng gansa na nagbibigay ng gintong itlog. Magpapatuloy ang ating pakinabang sa mga gubat, mangroves, coral reef, dagat at sa kalikasan kung ang mga ito'y aalagaan at pagyayamanin, hindi sisirain. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Dal mo sana. May OPM na rock. May
May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sa Radyo Pilipinas, alas 9:24 na sa aga. Sige hapon nagkapamatika mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, ang aton sining pagpakpat sa hindi mamalugay sa nga basic and functional literacy rate sa Western Visayas sa digman sa giniwat nga survey sa Philippine Statistics Authority o kung PSA sa tuig 2024. Pero antes kita magpatpat sa aton sining topiko, aton anay nga kuwaon ang latest update sa kadsang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang maging paniyampo subong iyang Biyernes, no? May mga gulugalom nga nasiplatan kita subong iyang aga kaga kaina actually no dito sa amon sa San Miguel may mga pagpanalitina na na-experiensyahan. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:25 na sa aga sa sining oras pagkakuha kita sa update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Muna natin sa piyang kalinya at give us the latest update from Pag-asa web Sir Jeff Makiling sa Pag-asa Iloilo. Sir Jeff, good morning. Yes sir, mayong agagisa sa kami na latest weather update sa Subugat now, Friday, June 6, 2025. As of 12 p.m. today, ang ating ginapatayan ng LPA na estimate natin para sa kalayuan ng 945 km east of Eastern Visayas. Southwest Luzon naman ay ka-affected sa Luzon and the western section of Visayas pag Mindanao. Meanwhile, dito sa western Visayas, maging magalong na kalangitan, kamadalas sa static na pag-ulan, mangilat at panag-uutog sa Southwest Luzon. Mahina tugtog kasarangan, pero siya nga nabagat na nakatundan, tugtog nakasundan, para sa hanap dito sa western Visayas. Mukha na itugtog kasarangan din para sa mga palod natin dito sa kapatigatan. Pagka-temperature natin, 26 degrees 32 degrees Celsius. Ang adlaw na nagkabudlak, 5:26 a.m. ginasang aga, magatulog ka siya 6:10 p.m. karon sa gabi. Kung mga sa update inside yung top station, officer po din ang salamat. Sir Jeff, ang ining low pressure area, ano ning epekto sini sir sa aton diri sa Western Visayas? Yes sir, bali sa tubong apekto ini is apekto pagkikita kang Southwest Monsoon. Makadala ini kang southeast skies na may possible man nga scattered ka rain and at this time, mag-expect natin sa sining adlaw sir. May mga areas kita sir nga natumo diri sa rehiyon nga posible o kung most likely maka-experience sa mga madamo nga pagulan. Yes sir, expected natin nga as of now sir, wala pa mga may napitan yung mga significant na pagpatulan. Pero na-expect natin na possible din nga areas kung gusto niya mapektuhan na magkakaroon ng mga pagkakalagkan is ilantan natin is ang western section ng rather western Visayas and ang part man ng province of Antique sir. Today is a long weekend o kung panugod sa long weekend natin sir, may mga kauturan kita nga plano nga magalagaw-lagaw magkanto kung magtabok sa mga isla. May epekto ba na ining low pressure area sa aton sining kadagatan? Yes sir, as of now sir, ang ating kadagatan ng coastal water condition is slight to moderate kita, pero expected yapon nga throughout the weekend sir nga maging cloudy skies kita sir. And with that, ano ang parugyan sa DOST Pag-asa sa aton sining mga tagpalamati subong iyang aga? Yes sir, bali ginaapi sa tagapon sa publiko magandang tagapon kung mag-asagot kita, and then as always, mapantay kita tagapon sa ato yung mga advice ulit sa ginapagawa sa Pag-asa. And then in case di man, kung mag-atos pa sa mga panimalay o kung maglagaw kita, magdala kita tagapon kang payong o kang kalong para sa protection sa ulan.
Sir Jeff, madamog nga salamat sa mga oras kag impormasyon padayon. Yes, sir. Salamat sa mention, sir. There you have it, mga biyan. Latest updates sa katsang panahon kidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Mayroon kita mga biyan sa kinabantayan karon nga low pressure area pero ini ang yara sa bahin sang Eastern Visayas. May mga tsansa ha sa mga pag-ulan diri sa aton nga rehiyon mangudman sang southwest monsoon. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:29 na sa akin. Naproga pamatir mo sa pagparagad sa programa Balita Issue Kagaban pa. Kaya kahapon nga daw ang Department o kunang Philippine Statistics Authority o PSA Western Visayas naghiwat sang Dissemination Forum may gangtanan sa ginhiwat nga 2024 plans o kanang Functional Literacy, Education and Mass Media Survey. Ini ang ginhiwat sa tuig 2024 kag sandig sa sini nga survey nagagwa mga biyan nga nagdangat lang sa 89.6% o kung halos siyam sa kada pulo ka tawo sa Western Visayas edad 5 ka tuig pataas ang makabig nga basic literate sa 2024. Hindi nagakulugan nga ang ini nga mga tawo may abilidad nga magbasa, magsulat, kag mag-compute sang basic arithmetic. Nakabalag sang pinakamataas na basic literacy rate ang probinsya sa Aklan nga may 92.1%, ginsundan sa Guimaras nga may 91.2%, Antique nga may 90.1%, Iloilo City nga may 89.9%, Capiz nga may 89.3%, kag may pinakamanubo ang Iloilo Province nga may 88.6%. Sa age group may pinakamataas na basic literacy rate ang mga tawo edad 20 to 24 nga may 96.5%, kinsundan sang 15 to 19 nga may 95.8%, samtang ang may pinakamanubo ang mga tawo edad 60 kag pasaka nga may 75%. Ang Western Visayas mga biyan ikawalo sa may pinakamataas nga basic literacy rate. Samtang, sandig sa resulta sa amuman nga survey, nagdangat lang sa 70.6% o kung 7 sa kada pulo katawo sa rehiyon ang functional literate o kung ang may abilidad sa pagbasa, pagsulat, pag-compute nga may mataas nga level siyang paghahop. Nakabalag siyang pinakamataas nga functional literacy rate ang probinsya sa Aklan nga may 73.9%, ginsundan sa Antique nga may 73.8%, Guimaras nga may 73%, Capiz nga may 70.9%, Iloilo City nga may 70.7%, kag may pinakamalubo sa gihapon ang Iloilo Province nga may 68.4%. Bilang sa age group may pinakamataas nga basic functional literacy rate ang matawo edad 20 to 24 anyos nga may 78.8%, samtang may pinakamanubo gihapon ang mga tawo edad 60 kag pasaka nga may 56.4%. Ang Western Visayas ika-6 naman sa may pinakamataas nga functional literacy rate sa tanan nga rehiyon sa Pilipinas. Iyari pamatian naton mga biyan ang pahayag ni Ma'am Marlene Alviar, ang statistical analyst sang PSA Western Visayas or Chief Statistical Specialist sang PSA Region 6 angot sa sining resulta sang Functional Literacy and Education Survey. So what do we mean by basic literacy? This is the ability of a person to read and write a simple message in any language or dialect with understanding, and to compute or perform basic mathematical operations. In Western Visayas, 89.6%, or about 9 out of 10 individuals aged 5 years and over are basically literate, or one who can read and write a simple message in any language or dialect with understanding, and to compute or perform basic mathematical operations. By region, the basic literacy rate was highest in Region 3, that is Central Luzon at 92.8%,
followed by Cordillera Administrative Region at 92.7%, and Region 4A or Calabarzon, 92.6%. So Region 6 ranks A, along with Region 1 at 89.6%. So there are 9 regions that are or that have lower basic literacy rates than Region 6. The lowest basic literacy rate was observed in BAR, or the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at 81.0%, followed by Region 8 at 85.1%, and Region 9 or Zamboanga Peninsula, 86.4%. By province in Region 6, the basic literacy rate was highest in Aklan at 92.1%, followed by Pimaras at 91.2%, and Antique at 90.1%. Among the provinces in HUC, the lowest basic literacy rate was observed in the province of Iloilo at 88.6%, followed by Capiz, 89.3%, and the city of Iloilo at 89.9%. So by sex, we could see that the females aged 5 years old and over showed a higher basic literacy rate at 90.8% compared to males on the same age range at 88.4%. So let's go by age group. In Region 6, the highest basic literacy rate was noted for the age group 20 to 24 years old at 96.5%, and lowest in the oldest age group, that is for 60 years old and over, with 75.0%. So the second lowest age group was noted in the 5 to 9, or the youngest age group, 5 to 9 years old, at 79.4%. Based on the highest grade completed, individuals who reached or completed post-baccalaureate recorded the highest basic literacy rate at 98.3%, while those who have no grade completed had the lowest rate at 19.0%. The basic literacy rate progresses with educational attainment as shown in the graph. Okay, so this slide shows that 7.0% or about 7 out of 100 individuals aged 5 years and over are illiterate, or that they cannot read and write. 3.4% aged 5 years and over are low literate, meaning about 3 out of 100 can read and write only, while the 90 out of 100 individuals are basic literate, that they can read, write with understanding, and compute as well. Okay, so let's proceed to the results on functional literacy. So when we say functional literacy, it is the ability of a person to read, write, compute, and comprehend. So in addition to the basic literacy skills, functional literacy includes higher level of comprehension skills, such as integrating 2 or more pieces of information and making inferences based on the given information. From the survey results, about 7 out of 10 individuals aged 10 to 64 years are functional literate in Region 6, meaning they can read, write, compute, and comprehend. By region, functional literacy rate was highest in the Cordillera
Administrative Region at 81.2%, followed by the National Capital Region. And then we have Region 4A or Calabarzon, and then Region 3 or Central Luzon, and Mimaropa. So those are the top 5 regions. Except for Mimaropa, these regions also belong to the top 5 in terms of basic literacy rate. Note that for Region 6, we rank 6th with highest functional literacy rate of 70.6, only about 0.1 percentage point difference from Mimaropa at 70.7%. Okay, so functional literacy is lowest in Region 9 or Zamboanga Peninsula, 59.3%, followed by Region 8, Eastern Visayas, and then we have Region 13, that is Caraga, and then we have Region 1, the Ilocos region, and finally, Tapan. So, by province in Region 6, the functional literacy rate was highest in Aklan at 73.9%, closely followed by Antique at 73.8% and Limas at 73%. Iloilo province had the lowest functional literacy rate at 68.4%, followed by the city of Iloilo at 70.7% and Capiz at 70.9%. So the top 3 provinces were also the top 3 in terms of basic literacy rate. So again, by similar to the basic literacy rate, English showed a higher functional literacy rate at 74.8% compared to males at 66.6%. For Region 6, okay, let's take a look among age groups. Individuals aged 20 to 24 also recorded the highest functional literacy rate at 70.8%, while those aged 60 and over had the lowest rate at 56.4%. Similar to basic literacy rate, individuals who reached or completed post-baccalaureate recorded the highest functional literacy rate at 93.7%, while those with no rate completed had the lowest rate at 6%. Okay, so this is a graph of the basic functional literacy rates. The orange bars are the basic literacy rates and the blue bars are the functional literacy rates. So the difference between the basic and functional literacy rate represents the percentage of individuals aged 10 to 64 years who are basic literate but with comprehension difficulty. So for 10 to 64 years old, basic literacy rate is 92.8%. That is for old age group, no? While the functional literacy rate is 70.6%, showing a gap of 22.2 percentage points. So this indicates that for every 100 individuals aged 10 to 64 years who can read, write, and compute, about 22 individuals have comprehension difficulty. So the gap between basic literacy and functional literacy was highest in the age group 60 to 64 years old. So this means that out of 100 individuals who can read and write and compute for this age group, around 27 persons have comprehension difficulty. Okay, so I guess that ends my ang kabay mga biyan ha sa nangin payag ni Ma'am Marlene Aviar sa PSA Western Visayas tungod sa nangin resulta
sa FLEMS o kung Functional Literacy Education and Mass Media Survey. Tutukan ta lang no ang ining resulta sa FLEM, no? Kaya ini nagpakita man sa kung ano kadamo ang maka-intindi kung may abilidad sa paghangop diri sa Western Visayas. Ini gati malug sugod na naman o kung malug bukas na naman ang panibagong school year 2025 and 2026. By this result will be a wake-up call gid sa mga bulutuan kag mga manunudlo dina sa mga ginikanan kag local government units sa Western Visayas. Paghatag sang additional premium feeling naton na okay na ni ang aton nga ginaubra sa karon the result sang FLEM in manubo mga biyan ang functional literacy kung abilidad siyang isa ka tawo to read, write, compute, and comprehend. Ay nga mas bakasan pagid naton para nga matutuon natin malabot ang handong nga wala siyang kabataan o kung wala siyang bata ang mabayaan sa paglabot siyang nadalagaan kag handong na mangin functional literate ang tanan. So dito na naton ha, ang basic literacy amo ang abilidad sa isa ka tawo to read and write with understanding kag mag-compute sang basic arithmetic. 9 out of 10 sa mga tawo sa Western Visayas edad 5 ka tuig pataas nga ginapawangkot sa sining survey ang makabig nga basic literate. At sa siniiyang numero mga biyan ha, ay pinakamataas na basic literacy rate ang probinsya sa Aklan, samtang may pinakamanubo ang Iloilo with 88.6%. Samtang sa functional literacy o kung ang abilidad sa tawo na magbasa, magsulat, kag mag-compute nga may paghangop ang nagapanguna karon mga biyan ang Aklan with 73.9%, samtang may pinakamanubo ang Iloilo with only 68.4%. Sa aton regional datos, ang kabilugan nga numero mga biyan sa survey 7 out of 10 or mga biyan sa nearly 70% ang individual edad 10 ka tuig tubtob sa 64 ang makabig functional literate ang tuig 2024. 9:46 sa aga ang dugang mga pahayag mga biyan, particularly sa sabat sang Department of Education bantayan sa aton nga pagpangalagad karon sa Youth Connect. Bala ang indication sini part of Youth Connect or the part of the Department of Education bantayan karon sa aton nga mangin edisyon karon iya sa hapon. Isa sa mga imbitadong pumalambal kahapon naghatag man sang ila sining reaksyon ang tiglawas ng Department of Education. Sa iba naton nga balita, ginpaunahan ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas sa syudad sang Bacolod. Yes, you heard it right mga biyan, nagsugod na ang pagbaligya sang 20 pesos kada kilo nga bugas sa syudad sang Bacolod. Ang launching sang 20 pesos per kilo rice project giniwat sa Burgos Public Market kahapon, ginpaunahan mismo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ang programa pagsuporta sa handom ni President Ferdinand Marcos Jr. mabuhinan ang gutom sa mga vulnerable sector pinaagi sa pagtanyag sang subsidized NFA rice sa barato nga presyo. Prioridad sang 20 pesos nga bugas sa Bacolod City ang mga senior citizens,
persons with disabilities, solo parents, kag indigent families. Kada beneficiaryo mahimo magbakal isang tugtog 10 ka kilo sang NFA rice. Samtang magluwas diri ginpangunahan man ni Secretary Chu Laurel kahapon ang pag-turnover sang binhi sang palay. Dalong sang Rights Competitiveness Enhancement Fund sa Negros Occidental. Ang RCEP seed certified inbred seeds nga nagbalor sang 84.96 million pesos. Ang benepisyo mabiyan sa 40,000 ka mangunguma sa probinsya nga narehistro sa ilalim sang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o ng RSBSA. May pinakamataas nga seed allocation ang Kabangkalan City nga may 14,000 ka bags kag Bago City na may 13,000 ka bags. Samtang ginpanagtag sa Philippine Crop Insurance Corporation ng PCIC Western Visayas 81,000 ka indemnity claims pulo ka rice farmers sa Bago City nga ang pananom nahalitan bagod sang tiglinit kag pagpameste. So congratulations gid sa aton nga mga bakulod nun brothers and sisters. Pinagasugod na mabiyan ang pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas. Samtang congratulations man mga mangunguma sa Negros Occidental aron sa nang makabato sa ila sining certified inbred seeds sa nagilapit nga cropping season. Sa nagilapit nga planting season. This support sa aton sining nga gobyerno kapag magsanyog pagid ang agrikultura aton nga rehiyon. So, sa subong no ang Negros Occidental and Bacolod City forms part of the newly created Negros Island region. Human man sa mga masunod ng mga inadla pagsugod sa pagbaligya sa 20 pesos per kilo nga bugas diri sa Western Visayas, particularly sa probinsya sa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas 9:51 in the morning. Wala kita sang oras nga nabilin sa atong pagpalagad diri gilamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes. Thank God it's Friday. Today is Eid al-Adha. Ang aton sining pagpalagad liwat mo batian sa Lunes, Hunyo 9, 2025. Sa kanila ginamang sa akong mga katuwang technical, Alan Defante sa studio, kag Jeffrey Bitika sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.